Para kay Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte, hindi transaction figures mula sa Anti-Money Laundering Council ang most accurate way para maipakita ang perang nasa bank accounts ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Poa, aggregated ang total inflows at outflows ng AMLAC report kaya umano nagmukhang mas malaki ang financial figures kumpara sa aktwal na halaga nito. Matatandaan kasing inuulat ng AMLAC sa Kamara ang nasa 6.77 billion pesos na repeated suspicious and covered transactions sa bank accounts ni VP Sara at ng asawa nito na si Attorney Manscarpio mula 2006 hanggang 2025. Well, the Vice President has clearly denied na may ganyan siyang kalaking pera na dumaan na nagkaroon siya at any one time or, na ganyan kalaking pera or even any amount remotely close to it. For example, ang isang tao nag-deposit ng 10,000 pesos sa bank account niya. Tapos, pinambayad niya yung 10,000 pesos. So, withdraw niya yon. So now you have an inflow. That's an inflow. Okay. Diba? And then, withdraw niya para pambayad niya, that's an outflow. No? So, ngayon, sa records ng AMLAC, meron kang 10,000 na inflow. Meron ka ring 10,000 na outflow. But actually, in reality, zero na yung pera mo dun sa account na yon. Kaugnay naman ng classification ng cash on bank ng BICE sa ilalim ng others category sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ito, nanindigan si Poa na walang ginawang concealment of assets si VP Sara. Bagkus, full declaration daw ang ginawa nito. On the part of the Vice President, wala namang concealment. It's not as if meron siyang pera na hindi na dineclare. Okay. For all intents and purposes, dineclare niya, although the heading was, or the grouping was others. Her last SALN was 88, tama ho ba, M? Opo, if I remember. Sa kabila nito, para sa political commentator na si Attorney Ed Chico, marami raw dapat ipaliwanag ang BICE kaugnay ng inilabas na AMLAC report sa Kamara. Ani Attorney Chico, kulang sa konteksto ang inilabas na report, kaya kung naratibo at optics daw ang pag-uusapan, magmumukha raw agad na may nilabag na batas si VP Sara. Kaugnay naman ng paglitaw ng nagpakilalang bagman ng BICE, sinabi ng political commentator na tila nagmukhang one-stop shop witness si Ramil Madriaga. Well, ang problema ko lang kasi sa kanya, I think he's a willing witness more than anyone else, So para siyang ginawang one-stop shop. Kasi di ba nakita mo yung unang affidavit niya? Yung unang affidavit niya, konti lang yung kwento eh. Tapos yung supplemental affidavit niya, dumami kwento. Pambihira, parang alam niya na yung buhay ng mag-ama, hindi ba? Which of course doesn't make sense. Kumbinsido rin si Attorney Ed na si dating Senador Antonio Trillanes ang nasa likod ni Madriaga na sobrahan pa nga raw ito ng karga. Matatanda ang una ng sinabi ni Madriaga sa House Justice Committee na pinaninindigan niya ang laman ng kanyang affidavits kasama na ang umano'y personal na relasyon nito sa pamilyang Duterte. Ani Attorney Poa, bagaman umaasa ang defense team na hindi tutuloy sa isang trial ang impeachment proceedings ni VP Sara, handa naman daw silang harapin ito.